Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng GMA News and Public Affairs na pinamagatang Pork Chopped, pagsasiyasat sa pork barrel ng Kongreso, natuklasan po naming milyong-milyong pisong pork barrel pala ng mga mambabatas ang napupunta sa mga probinsyang hindi naman nila kinakatawan sa Kongreso. Ano ang epekto nito sa kanilang mismong distrito? Narito ang report ni Deo Bugawisan. Ang maayos na kalsada daan patungo sa magandang kinabukasan. Lugar na dinadaluyan ng kalakalan, tulay para sa serbisyo ng pamahalaan. Pero kung ang mga kalsada raw ang sukatan ng kaunlaran, di na nagtataka si Mang Faustino kung bakit ang kanyang probinsya ang pinakamahirap sa buong bansa. Ganito ang karamihan ng mga kalsada sa Zamboanga del Norte. Kaya sa mga tulad ni Mang Faustino, ang mga ani at iba pang kalakal, hindi madaling maging pera. Gaano po katagal ang nilalakad niyo mula sa bahay niyo po hanggang dito sa market? 3 oras. Lako lang yan. Atras. Ang mismong mayor ng Leon Postigo, aminadong walang matinong kalsada sa kanilang lugar. Puro lang magandang daanan. Yung mga constituents natin, yung mga tao natin galing sa bundok, para mahirapan sila. They will be discouraged also in more production and pagpababa ng mga agricultural product. Mga ganitong problema raw ang tinutugunan ng PDAF o Priority Development Assistance Fund ng mga mambabatas o mas kilala sa tawag na pork barrel. Sa website ng Kongreso, malinaw na nakasaad ang gamit at pakay nito. Kesyo mga proyektong pangkalusugan, edukasyon, tulong pinansyal o infrastrukturang tulad ng mga kalsada sa pamamagitan daw ng pork barrel, direktang naipaparamdam ng mga mambabatas sa mga distritong kanilang nasasakupan na may gobyernong maaasahan. Sa pork database ng GMA News Research, mula noong 2003 hanggang 2005 at 2009 hanggang 2010, lumalabas na sa pagpapagawa ng mga kalsada ang pangunahing pinagbuhusan ng pork barrel ng mga mambabatas. Halos 23 billion pesos o halos 3 piso sa bawat 10 pisong PDAF. Sa 56 na probinsya, kalsada ang numero 1 proyekto ng mga kongresista. Pero lumalabas ding hindi sa lahat ng pagkakataon napupunta sa sarili niyang distrito ang pork barrel ng isang congressman. Sa loob ng 5 taong sakop ng pag-aaral, may 25 congressman ang nagpondo ng 46 na proyekto sa labas ng distritong kanilang nasasakupan. Umabot ito sa mahigit 100 milyong piso. 60% sa mga proyektong ito napunta sa mga lugar na mas maginhawa pa ang buhay kumpara sa mismong lugar na kinakatawan ng mambabatas na namudmod ng pork barrel. 2 congressman halimbawa ng isa sa pinakamahirap na probinsya sa bansa ang naglaan ng 3 milyong piso para sa 2 proyekto sa isang syudad sa Metro Manila. Isang dating kinatawan sa Central Luzon, nagpondo ng 15 million pesos road project sa Isabela. 29 million pesos naman ang inilaan ng isang dating kinatawan sa Ilocos Region para sa iba't ibang proyekto sa Metro Manila at Lanao del Sur. 2 dating congressman ng Northern Mindanao ang nagbigay ng financial assistance sa Metro Manila kahit di hamak na mas mahirap ang nasasakupan nilang lugar. Bakit yung hindi niya kinakatawan yung kanyang pangangalagaan, di ba? Meron sariling kinatawan yun eh. Kawawa naman yung mga tao na bumoto sa kanya, di ba? Kasi yun ang interest nila, yun ang primordial consideration. There is really nothing wrong as long as he's able to meet yung mga pangangailangan ng kanyang mga constituents. Paano nga ba namimili ng paggagamitan ng kanilang pork barrel ang mga mambabatas? Makikita sa taunang pambansang budget o General Appropriations Act ang listahan ng mga proyekto na maaaring paglaanan ng pork barrel. At ang nagpapatupad nito, ang DBM o Department of Budget and Management na siyang may hawak ng pera ng gobyerno. Sa nakalipas na dekada, halos hindi na bago ang listahan. Maliban sa ilang proyektong tinanggal noong 2010, gaya ng Agriculture and Fisheries Modernization Act o AFMA, sari-sari store at mga kagamitang pang-infrastruktura. Yung pork barrel, freed siya from restrictions and regulations that govern how public funds should be spent. Hanggat hindi tayo nakakapag-isip ng mas equitable na distribution of resources, dapat manatili ang pork barrel dahil ito ay nakakatulong sa mga mahihirap na mga barangay. Kaya sa huli, nasa kamay na raw ng mga mambabatas kung saan nila dadalhin ang kanilang pondo. Deo Bugawisan, Nakatutok 24 Oras.
Huli sa CCTV ang pagnanakaw ng isang janitor ng isang package o padala ng nakalagak sa PhilPost sa lungsod ng Pasay. Umamin ang suspect sa krimen pero giniit niya na napag-utusan lang daw siya ng 2 pang tauhan ng PhilPost. Nakatutok si Julio Segovia. Sa kuha ng CCTV ng PhilPost sa Pasay 1:25 ng hapon itong Martes, kitang abala sa paglilinis ang janitor sa loob ng Express Mail Service kung saan ibinabagsak ang mga padala. Ang hindi alam ng janitor, sinadya siyang sundan ng CCTV operator dahil daw sa ilang reklamo na tanggap na laban sa kanya. Palinga-linga pa ang janitor habang nagwawalis. Hinayaan muna niyang dumaan ang isang babaeng empleyado bago tsumempo. Nang akalang wala nang nakatingin, may kinuha siyang package sa bulto ng mga padala at agad isiniksik sa sako ng basurang dala rin niya. Doon na raw sinita ng mga opisyal ang janitor na nakilalang si Rolando Magudayaw. Si Magudayaw ay mula sa isang janitorial services agency at hindi empleyado ng PhilPost. Pinatasan ko yung aking na i-monitor yung mga movement nila dito sa loob. And luckily naman, nung mangyari yun, tiyempuhan na nandun. So nasa kote agad namin siya. Hindi kinailan ni Magudayaw ang pagnanakaw niya, pero giit niya, may nag-utos lang daw sa kanyang 2 empleyado ng PhilPost. Hindi naman maiwasan po na may kasabwat po doon sa EMS po, kaya gano'n nangyari po. Kuya, ano yung nagtulak sa'yo? Bakit mo nagawa yun? Yung po ang empleyado po, yung 2 po doon, nagtulak sa akin. Lahat po ng nakakuha namin pera, binibigay ko doon, pero pag bari-bariya lang po binibigay sa amin. Kinasuhan na ng qualified theft si Magudayaw. Hindi ko nga alam magagawa eh. Kaya yung mayari ng package po, sana po maawa po kayo. Sana huwag na lang yung demanda sa akin. Kasi hindi ko naman ginustuhan po yun. Sorry po talaga. Pero para kay Elena, galit na siyang tatanggap sana ng package mula sa kanyang anak sa Japan. Bigyan na lang natin siya ng leksyon na kung tuloy mo na lang. Paano kung pamimiyasanin natin yun, di gano'n ng gano'n, di ba? Laman ng package na muntik ng matangay ni Magudayaw ang tsokolate. 2 tig 10,000 yen at 2 ring tig 1,000 yen. Di muna ito mababawi ng pinadalhan dahil gagamitin pang ebidensya sa korte. May 4 na pong CCTV cameras ang nakakalat sa loob at labas ng Central Mail Exchange Center dito sa Pasay City para manmanan ang kilos at galaw ng mga trabahador at empleyado ng PhilPost. Pero hindi raw ito sapat, kaya humihingi pa sila ng dagdag na security cameras. Nagka-request kami ng mga bagong teknolohiya na CCTV. Yan na may sa masugod na sinusuportahan ng aming Postmaster General. Paiimbestigahan naman ng PhilPost ang paratang ng suspect na 2 empleyado ng PhilPost ang nag-utos sa kanyang magnakaw. Kasabay nito, pinaalala rin ng PhilPost na bukod sa delikadong mapagdiskitahan ng mga magnanakaw, bawal talagang magpadala ng pera sa pamamagitan ng koryo. Pinagbabawal yan eh. Hindi naman natin sila mapigil. Kaya patuloy pa rin namin na huwag na sila maglakip ng pera sa sulat o sa mail. Noong September 2011, nabuking na rin sa CCTV ang umano'y sa buwatan ng isang tauhan ng PhilPost at isang customs representative sa pagkuha ng pera mula sa isang parcel. Ayon sa may-ari ng package, nawalang 100 euro o katumbas ng halos 6,000 piso na kasamang ipinadala sa package. Maring itinanggi ng 2 empleyado ang paratang. Nasampahan na ng kaso ang 2. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Susunod, motorsiklong sinalpok ng jeepena. Sa Commonwealth Avenue po yan sa Quezon City, nahuli kami yan. Ang rider tumilapon. Matapos ang 4 na dekada, dating NBA star Dennis Rodman, kinilala na ang kanyang amang si Philander Rodman Jr. Senadora Miriam Defensor Santiago, nakipagbati na sa grupong Down Syndrome Association of the Philippines na naggalit sa kanya. Bagong silang na sanggol iniwan sa isang basurahan sa lungsod ng Cebu at iba pang mga kaganapan. Tututukan natin dito sa 24 oras.